Tara na! It's Araling Panlipunan time na! Welcome sa ating Araling Panlipunan FB Live Streaming Lesson. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga Valenzuelano! Kumusta na kayo? Inaasahan ko na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na nag-aaral sa kabila ng ating sitwasyon ngayon. Narito akong muli ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6 upang samahan kayong tuklasin ang mga pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa. Bago tayo magpatuloy, muli kong ibibigay ang mga paalala na dapat tandaan. Una, ihanda ang papel at ang ballpen. Maging ang module. Pangalawa, mahalagang bagay at tanong lamang ang isusulat sa comment section. Pangatlo, kung kayo ay mawala ng koneksyon, pumasok ulit hanggat kaya. Pero kung hindi naman, huwag kayong mag-alala dahil ito naman ay mapapanood bilang isang save video sa FB page natin. At igalang ang opinyon ng bawat isa. Inaasahan ko na sa pagsunod sa mga paalalang yan ay magiging maayos ang daloy ng ating pag-aaral ngayong araw. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan na ang mga bata ay nasusuri ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ating susuriin at aalamin ang mga pangyayari na naganap sa unang putok sa panulukan ng Kalye Silencio at Sosigo sa Santa Mesa, Maynila. At bakit nga ba tinaguri ang Balangiga Massacre sa Samar ang bahaging ito sa kasaysayan ng ating bansa? Pero bago iyan, tayo na munang mag-ehersisyong pangkaisipan. Maaaring isulat sa comment section ang titik ng inyong sagot. Handa na ba? Like nga kung handa na. Unang tanong, ito ang pamahalaang itinatag ni Emilio Aguinaldo noong Mayo 1878. A. Pamahalaang monarkiya. B. Pamahalaang diktatorial. C. Pamahalaang demokratiko. D. Pamahalaang revolusyonaryo. Ano ang sagot? Titik. D. Pamahalaang diktatorial. Pangalawa, ano ang awit na mas kilalang Marcha Pilipina Magdalo? A. Bayan Ko. B. Lupang Hinirang. C. Bayang Magdiw. D. Pilipinas Kong Mahal. Kung ang sagot nyo ay titik B, tama kayo. Ito ay ang Lupang Hinirang. Pangatlo na tayo mga bata. Kailan ipinahayag ang araw ng kasarinlan ng Pilipinas? A. Hunyo 12, 1898. B. Hulyo 4, 1898. C. Hulyo 12, 1898. At D. Hulyo 4, 1899. Kung ang sagot nyo ay letter A, tama ulit kayo dahil ito ay ipinahayag noong ika-12 ng Hunyo, 1878. Pang-apat na tayo. Dito idiniklara ang araw ng kalayaan noong 1878. Saang lugar ito? A. Biak na Bato. B. Luneta. C. Kawit, Cavite. D. Malolos, Bulacan. Kung ang inyong sagot ay letter C, tama na naman kayo dahil ang sagot ay letter C, Kawit, Cavite. Number 5, ano ang saligang batas na binalangkas
noong Setyembre 1898. A. Saligang Batas ng Malolos. B. Saligang Batas ng 1935. C. Saligang Batas ng 1943. At D. Saligang Batas ng 1987. Kung ang sinagot nyo ay letter A, tama ulit kayo. Ito ay ang Saligang Batas ng Malolos. Nakalima ba kayo? Mahusay! Nakita ko ang inyong kahandaan ngayong umaga. Ngayon naman, ating balikan ang mga pangyayari sa pagkakatatag ng unang Republika ng Pilipinas. Noong 19 ng Mayo, 1898, bumalik sa Pilipinas si Emilio Aguinaldo at itinatag ang revolusyonaryong pamahalaan sa payo ni Apolinario Mabini. Noon namang 12 ng Hunyo, 1898, ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas sa balkonahe ng mansyon ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Kasabay nito ay ang unang pagwagayway sa watawat ng Pilipinas. Agosto 3, 1898, naganap ang kunwaring labanan ng Amerikano at Espanyol o ang tinatawag na Mock Battle. Ika-10 ng Disyembre, 1898, nilagdaan ang kasunduan sa Paris o Treaty of Paris. At pinasinayaan ang unang Republika ng Pilipinas noong ika-23 ng Enero, 1899. Bagamat na itatag ni Emilio Aguinaldo ang unang Republika ng Pilipinas, hindi naman ito kinilala ng mga Amerikano. At alam din ng mga Pilipino noon na sa kabila ng sinasabing tinulungan ng mga Amerikano ang mga Pilipino upang mapaalis ang mga Kastila, ay unti-unti na nitong sinakop ang Pilipinas. Iyan ang ating pagbabalik tanaw sa nakaraang aralin. Ngayon naman ay dumako na tayo sa aralin natin ngayong araw. Halina at samahan niyo ako ating tuklasin ang kasaysayan ng ating bansa dahil it's more fun in Araling Panlipunan. Paano nga ba nauwi sa digmaan ang sinasabing pagkakaibigan ng Pilipino at Amerikano? Atin ang alamin ang kwento kung paano nag-umpisa ang labanan sa pagitan ng Pilipino at Amerikano. Sa pagpasok ng tropa ng mga Amerikano sa Pilipinas, hindi agad nagpakita ng pakikidigma ang mga Pilipino. May kautusan din sa mga Amerikano na hindi dapat magpaputok kung hindi lumalaban ang mga Pilipino. Subalit, sa dilim ng gabi noong ika-4 ng Pebrero, 1899, sa panulukan ng Kalye Sosiego at Kalye Silencio sa Santa Mesa, Maynila, isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi at naging dahilan ng pagsisimula ng digmaan ng Pilipinas at Amerika. Ang nabanggit na unang putok ng baril na naging hudyat ng digmaan ay nagmula sa hawak na rifle ng Amerikanong sundalo na si Private William Grayson ng 1st Nebraska Volunteer Brigade. Pinaputukan ni Grayson ang direksyon kung saan nakaposisyon ang mga sundalong Pilipino na pinaghinalaan niyang may masamang binabalak dahil umano sa narinig niyang mga senyas na pito at nakitang islap ng ilaw. Ayon kay Grayson, sumigaw siya ng halt sa lalaking naglalakad
na ang ibig sabihin ay huminto. Subalit ang naturang Pilipino ay nagpatuloy sa paglalakad sa dahilang hindi naunawaan ang isinigaw ni Grayson. Muli niyang inulit ang pagsigaw ng halt sa mas malakas na boses. Ngunit hindi pa rin huminto ang naturang Pilipino. At dito na nga siya nagpasyang magpaputok ng kanyang baril. Dahil ayon sa kanya, kung hindi niya gagawin, maaaring siya ang mamatay sapagkat naisip niya na may masamang balak ang lalaki. Sa unang putok na iyon ni Grayson ay naitala ang unang sundalong Pilipino na nasawi sa digmaan ng Pilipinas at Amerika, na si Corporal Anastasio Felix ng 4th Company ng Morong Batalyon. Dalawa pang kasamang sundalo ni Felix ang nasawi ng gabing iyon. Dahil sa pagbagsak ng Pilipinong sundalong tinamaan ng pagbabaril ni Grayson, ay nagkabarila na ang mga puwersang Pilipino na nagmula sa direksyon sa tulay ng San Jose del Monte at ang puwersa ng mga Amerikano. Kinabukasan sa tulay ng San Juan at iba pang mga lugar sa Maynila at kalapit na lugar, tumindi ang bakbakan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Tinawag itong ikalawang labanan sa Maynila. Tinatayang 126,000 sundalong Amerikano ang nakabilang sa nabanggit na digmaan. At 4,234 na mga sundalong Amerikano at 16,000 sundalong Pilipino naman ang nasawi. Ang digmaang ito sa pagitan ng Pilipino at Amerikano ay umabot hanggang ikadalawa ng Hulyo 1902. Matapos madakip at manumpa ng katapatan sa Estados Unidos ang Pangulo ng Republikang Pilipino na si Emilio Aguinaldo. Ayan mga bata ang mga pangyayari kung paano nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Maaari bang mag-comment muna ng like kung naunawaan ang aralin? Ayan, salamat! Ngayon naman ay dumako tayo sa tinaguriang Balanghiga Massacre. Bakit kaya ito tinawag na massacre? Matapos mahuli ng mga Amerikano si Emilio Aguinaldo, nagpatuloy ang ilang lalawigan sa bansa sa pakikipaglaban. Isa sa pinakakilalang nanguna sa pagplano ng pakikipaglaban sa Samar ay si General Vicente Lucban. Sa lalawigan ng Samar, naranasan ng mga Amerikano ang isa sa pinakamasakit nilang pagkatalo sa kasaysayan ng digmaan sa Pilipinas. Setyembre 28, 1901, buong tapang na nakipaglaban ang mga taga-Samar sa mga sundalong Amerikano. Ito ay pinangunahan ni General Valeriano Abanador. Maayos ang samahan ng mga taga-Balanghiga at mga Amerikano sa unang buwan ng pagdating nila doon. Subalit, nagsimula ang alitan dahil sa dalawang lasing na sundalong Amerikano na sinubukang molestyahin ang dalagang nagtitinda ng tuba. Ipinagtanggol ng dalawang kapatid na lalaki ang nasabing dalaga at binugbog ang dalawang sundalo. Bilang ganti, ipinag-utos ni Company Commander Captain Thomas W. Connell ng West Point Class of 1894 ang puwersahang pagpapalinis sa 143 mga lalaki sa buong bayan bilang paghahanda sa pagdating ng isang mataas na opisyal. Ikinulong sila magdamag ng walang pagkain sa 2 tent
na kung tawagin ay conical sibley na ang kasya lamang ay 16 na tao. Kinabukasan, pinakawalan ang 65 matatanda at may mahihinang katawan. Naiwan ang 78 kalalakihan. Ipinag-utos ni Connell ang pagkumpiska sa mga matatalim na itak at pagsira sa mga nakaimbak na bigas sa bawat bahay. Dahilan upang magplano ang mga taga-Balangiga ng pag-atake sa garrison ng puwersa ng Amerikano. Ang batingaw ng kampana ng Balangiga ang nagsilbing hudyat ng pag-atake ng mga Pilipinong nagbihis babae. Sa ganap na ika-6 at 20 minuto ng umaga, humudyat ang kampana ng pag-atake na naging resulta sa pagkabigla ng mga Amerikano. Dahil dito, mahigit kumulang na 46 na Amerikano ang nasawi. Hindi nagustuhan ng mga Amerikano ang kahihiyan dahil sa pagkalagas ng ilan nilang kasamahan. Bilang ganti, pagkatapos ng 1 buwan, minasakar nila ang humigit kumulang na 2,500 na mamamayan ng Balangiga. Kasamang ipinag-utos na patayin ang mga batang lalaking may edad na 10 pataas na may kakayanan ng lumaban. Nang umalis ang mga Amerikano sa bansa, dinala nila ang 3 kampana ng Balangiga. Ayon sa mga Amerikano, ang mga kampana ng Balangiga ay simbolo ng kanilang tagumpay. Di nagtagal, napasakamay din nila ang buong Samar, pati na ang Leyte at Negros. Dagdag kaalaman tayo mga bata. Noong 11 ng Disyembre, 2018, matapos ang 17 taong pananatili ng mga kampana sa Amerika, muli itong ibinalik sa Pilipinas. Ayan mga bata, nalaman natin ang pangyayari sa digmaang Pilipino at Amerikano. Muli nating balikan ang aralin natin ngayong araw. Nag-ugat ang digmaang Pilipino-Amerikano dahil lamang sa isang putok na bunga ng hindi pagkakaunawa sa wikang banyaga na ginamit ng mga Amerikano. Naganap ito sa panulukan ng Kalye Silencio at Sosiego sa Santa Mesa. Naging malupit ang ganti ng mga Amerikano sa mga taga-Balangiga nang ipag-utos na patayin ang lahat ng kalalakihan 10 taong gulang pataas. Tinagurian itong Balangiga Massacre. Ang iba pang mga karagdagang detalye ng 2 araling ito ay palalawigin ng inyong mga guro sa follow-up class discussion bukas. Ngayon naman ay susubukan kong alamin kung gaano nyo naunawaan ang aralin ngayong araw. Maaaring isulat ang titik ng inyong sagot sa ating comment section. Handa na ba? Like nga dyan kung handa na. Tara na, unang tanong. Ito ang naging epekto ng insidente ng pagpapaputok na naganap sa kanto ng Kalye Silencio at Sosiego, Santa Mesa noong ika-4 ng Pebrero, 1879. A. Pagsisimula ng digmaang Moro. B. Pagsisimula ng digmaang Pilipino-Kastila. C. Pagsisimula ng digmaang Pilipino-Amerikano. D. Pagsisimula ng ikalawang digmaang Amerikano-Hapones. May 10 segundo kayo upang i-type ang inyong sagot. Kung ang sagot nyo ay letter C, tama kayo. Pangalawang tanong na tayo. Ito ay mahalagang bagay sa mga taga-Balangiga na kinuha ng mga Amerikano nang sila ay umalis
bilang tropeyo ng kanilang pagkakapanalo sa labanan? A. Tropeyo. B. Medalyon. C. Kampana. D. Bandila. Ang sagot nyo ba ay C? Tama kayo. Kampana. Pangatlo, alin ang ganting ginawa ng mga Amerikano sa ginawang pag-atake nila General Valeriano Abanador? A. Pinapatay ang mga lalaki kasama ang batang lalaki edad 10 pataas. B. Muling natalo ang mga Amerikano. C. Umatake muli ang mga Amerikano at natalo. D. Tinaboy ng mga Amerikano ang mga Pilipino. Go! Ang tamang sagot ay A. Tama ba kayo? Pang-apat na tayo. Ito ang naging tanda ng pag-atake ng mga Pilipino sa mga Amerikano sa Balanghiga. A. Batingaw ng kampana. B. Pagdadamit babae. C. Pagsigaw ng sugod. D. Pagputok ng baril. Kung ang sagot nyo ay A, tama kayo. Batingaw ng kampana. Panglima na tayo. Siya ang unang Pilipinong namatay sa digmaang Pilipino-Amerikano sa ginawang pagpapaputok sa Kalye Silencio at Sosiego. A. Private William Grayson. B. General Valeriano Abanador. C. General Gregorio del Pilar. D. Corporal Anastasio Felix. Kung ang sagot nyo ay D, tama ulit kayo. Lahat ba ay tama ang inyong sagot? Kung gayon, palakpakan ang sarili at sabihin, good job, self. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga katanungan mula sa ating comment section. Unang tanong, bakit po tinawag na Balanghiga Massacre ang naganap na labanan sa Balanghiga? Ang sagot, sapagkat walang awa na pinatay ang humigit kumulang na 2,500 kalalakihan kasama na ang mga batang lalaking edad 10 pataas. Pangalawang tanong, bakit po pinaputukan ng Amerikano ang Pilipino, naglalakad lang naman po siya? Sapagkat inakala ng sundalong Amerikano na may masamang balak sa kanya dahil hindi ito huminto ng sigawan niya ng halt. Ang halt ay ang hinto sa ating mga Pilipino. Subalit hindi ito naintindihan ng dalawang sundalo. Bakit po nagbihis babae ang mga taga-Balanghiga bago sila lumusob sa mga Amerikano? Ang ating sagot, upang hindi mahalata ng mga Amerikano na sila ay may planong lumusob. Ito ay pagpapanggap na sila ay magsisimba lamang. Sana ay nasagot ko ang inyong katanungan. Ang iba niyong katanungan ay maaari ninyong itanong sa inyong mga guro bukas sa inyong follow-up discussion. At para sa ating gawain, maaari na ninyong sagutan ang mga gawain sa module sa gabay siyempre ng inyong magulang o guardian. Natutuwa ako at kayo ay aktibong nanood at nakiisa sa ating FB Live streaming. Bago ako magpaalam, nais ko munang iwan sa inyo ang mga sumusunod. Manatili sa bahay, mag-aral mabuti,
panatilihing malakas ang katawan, at maging ligtas sa COVID-19. Magandang araw muli sa lahat at salamat sa panunood. Ako ang inyong guro, Ginang Melina Efrago ng Marulas Central School na nagsasabing hanggang sa muling pagtuklas ng ating kasaysayan. Paalam!